Ito kami upang papurihan ka at pasalamatan. Thank you, Lord, sa opportunity na ito, Panginoon, upang mas makilala ka pa po namin. Thank you, Lord, sa mga kabataan nandito na patuloy kang ang pinasasalamatan at sinasamba, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, Lord. Ikaw po maging center sa gawain ito. In this we pray. Amen. Amen. Woo! Saya! Dami natin! Woo!
bawat isa. Patuloy tayong magpasalamat kay Lord, lalo na sa buhay na binigay niya para sa atin. Thank you, Lord.
Thank you, Lord, sa buhay na binigay niyo po sa bawat isa, Panginoon. It is the worth it, Panginoon. Lalo na nandito po kami. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. In this name we pray, Amen. Ngayon, pwede ko bang marinig kung sino yung mga pinagpala dito? Ano raw? Ano raw? Ulit! Sino yung mga pinagpala dito? Okay. Bago ang lahat, ipapangunahan muna tayo ni Ate Kiss sa pambungad na panalangin. Lord, thank you for this day. Thank you for the gift of life. Maraming salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po ng blessings na natatanggap namin sa pang-araw-araw. And Lord, ingatan niyo po yung mga papunta pa lang po dito. Or maraming salamat po dahil iningatan niyo po kami. Jesus name we pray. Kasi parang naririnig Ano ko yung sinasahod kanina natin na doon? medyo malakas yung ano dito, yung mga bidless. Ngayon gusto kong malaman, di ba? Yung testimony nila sa buong libro. Ano ba yung mga pinagtitingin nila? Ganyan, no? Alright! Si Jasmine ang mauna. Alright! Pinagpapasalamat ko po is na nabasa po na namin lahat ng ginagawa namin. Kasi sabay-sabay po yung mga gawain namin. Kahit po late, pinapayagan po pa rin po kami magpasa. Kaya thankful po ako doon na natapos na yan. Tapos bago na naman, ayan! Ayun lang po. Pero parang may mas malakas dito eh, no? Kanino daw? Sino dito pinakamalakas? Sige, ako po, ano, Sa unahan daw po. hindi naman si Audio, si Johnson. Ako po nagpapasalamat ako sa Lord sa pag-ingat. Kasi kanina na-test ko ulit yung guardian angel ko kung totoo siya. Ayan, pero ayan, thank you Lord. Kasi siya talaga yung nag-iingat sa akin. Tsaka yung kahit uso yung mga sakit-sakit, ayun, hindi naman nagkakasakit. So, ayun, thank God. Sino pa? May mag-volunteer pa ba? O volunteero? Sino? Ngayon na lang po siya nagsasalita. Diba? O sige si LJ. CJ! Nakalit po po. Sorry. CJ! Magsasalita yung pinaka-pogi sa iyo. CJ! Rocky! Papagod ko yan. Pinagpapasalamat ko kay Lord na sa automotive namin, na-repeat yung workshop layout ko, pero at least binigyan ng chance. Wala pa ako nagagawang. Pinagpapasalamat ko din na na absent yung yung teacher namin sa English kasi may defense kami sa sa Tuesday. Wala pa na review. Tsaka yung pinagpapasalamat ko din na gumaling na rin ako sa sikona. Nagtithank you ako kay Lord dahil nagtithank you ako kay Lord dahil nakapagpahinga si Papa at si Mami ngayong araw.
kaka-birthday lang. Parang pakiramdam ko sobrang dami na napapagpasalamat. Ang masakit na siya. Yun! Talo kayo! Ano po, thank you po kasi isang taon na naman po yung lumipas sa buhay ko. 20 years old na po, tapos thank po kasi. Kasi ano po, kahit parang sobrang walang-wala na po kami, nakakuha po ng ate ko ng salita. Ang tigas! Ano po, yun lang po. Kasi ano po, nakapag-spend po ulit ng time kasama po yung buong pamilya. Ilang po. Yan! Thank you po sa lahat ng nag-testimony. Ngayon, inaantok na ba kayo? Okay. Dahil inaantok na kayong lahat, tayo kayo tapos igilid niyo yung mga upuan. Alright! Bayan. Ang ganda nung nung sound effects papasok. Okay. Ayoko sabihin pinaka, nape-pressure ako eh. Hindi ako yung pinaka, alam kong hindi. Ayan. Pero, ayan. So, bago ko magpunta dun sa i-share ko sa inyo, pray muna tayo. Paki-click na rin ng present doon. Present. Ayan, sa gilid. Sorry. Ayan. Okay. Sige po, let's pray. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa banito na pinagkaloob mo sa bawat isa na kami po ay dinakamu po dito sa iyong bahay sambahan para sa iyong service. Lord, dalangin po namin na samahan niyo po kami as we get to know people in the Bible, Panginoon, na mga ginamit mo para sa iyong kingdom, Panginoon. At tunay nga na magsilbi sila, Panginoon, ng inspirasyon at hamon sa bawat isa sa amin. Tago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, upang tunay na ikaw ang mahayag, Panginoon, sa mga oras na ito. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, upang maunawaan ang iyong salita. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Ayan. So, sige nga, bago ang lahat, kinakabahan ako. Sabi nila pa ito ako kinakabahan. I've been speaking with men, I have speaking engagement din with thousands of students, ganyan. Pero iba talaga kapag pag sa Lord ka, yung about sa Lord yung i-discuss mo. So, sige, ano lang, recap or ano ba sa sa school? Balik-aral. Balik-aral. Okay, review lang. Sino yung tinakel last time? Si Elijah. Ayan. So, kaya ko tinatanong kung bakit natatandaan niyo yung shinare ni Ate Rio last time. Kasi, importante siya dun sa story natin ngayon. No? Very important siya kasi connected siya. Well, lahat naman ng halos ng nasa Bible, connected naman yung mga yan. Pero itong dalawang to, si Elijah and si Elisha, ay talagang super connected dahil, sabi nga nung sa ending ng story ni Ate Rio, di ba, na noong time, sige, next slide please. Ayan. So, going back a little further, natatandaan niyo yung kinuwento ni Ate Rio na yung time na sobrang depressed na si Elijah. Tapos pumunta siya sa mountain. And then, ano yung nangyari sa kanya doon? Bukod sa nagpadala si Lord ng storms, malakas na hangin. Diba, during ng time na yan, kinausap ng Panginoon si Elijah na sinabi niya na, hanapin mo si Elisha, siya yung magiging successor mo. So, dyan unang nabanggit sa 1 Kings chapter 19 verse 15, doon nabanggit yung pangalang Elisha sa Bible. Pero yan lang yung una na nabanggit siya. Okay? So, ngayon, hahatiin ko lang into 4 points yung i-share ko sa inyo. Ang haba kasi ng buhay ni Elisha. From 1 Kings to 2 Kings siya, na chapter 13. Pero hindi naman siya laging nababanggit doon. Nahirapan ako kung paano ko i-share sa inyo kasi yung iba, di ba, kinukwento nila anong ganap.
Pero iibahin natin yung atake for this afternoon. Instead of ano ba yung ganap sa buhay ni Elisha, bukod sa ganap ng buhay niya, ano ba yung mga highlights at mapupulot nating mga lessons doon sa mga highlights ng buhay niya na nabanggit sa Bible. So, next slide po. So, yan. So, ang unang point natin is the journey begins. Yung pag-uumpisa ng journey ni Elisha. Diba? So, sabi ko nga kanina, nabanggit siya nung time na inutusan ng Panginoon si Prophet Elijah na ipasa kay Elisha yung pagiging prophet. Okay? So, yan. Makikita yan sa 1 Kings chapter 19, verse 15 to 21. Next slide po. So, sino nga ba si Elisha? Alam niyo, actually, wala nga masyado eh. Wala talagang masyado. Kaya hindi ko alam paano ko siya ikukwenta sa inyo. Kasi wala talaga masyadong sa Bible na binanggit kung sino talaga siya. Wala masyadong description. Unlike ng mga ibang mga prophets. Diba? Nasa kaamag-anakan nito, matipuno, matangkad, gwapo. Walang ganon. Okay? So, sino nga ba si Elisha? Sabi dyan, he is a son of Shaphat from Abel Meholah. Yun lang. And then, hindi pa nakaspecify. Nilagay ko siya, probably a farmer. Bakit ko sinabing farmer? Kasi sabi doon, natagpuan siya nung kinausap ni Lord si Elijah. Sumunod si Elijah. Siyempre, hinanap niya si Elisha. Natagpuan niya si Elisha na nagpo-plow ng fields with oxen. Nagpo-plow, nag-aararo. So, most probably, siya ay farmer. Hindi pa rin binanggit yon. Yan lang ay base lang sa kung ano yung kanyang ginagawa nung panahon na yan. Okay? So, tingnan nyo, ayan lang yung nabanggit sa kanya. At the same time, kung sasabihin niya, Ate Ice, pogi ba yan? Gapo ba yan? Ano ba yung tsura niyan? Hindi natin alam. Pero, along the story of the 1 Kings to 2 Kings, basta merong portion doon na parang merong kabataang nang aasar sa kanya na siya ay panot. So, we can assume from that na medyo bald talaga siya. May pagka-bald si Elisha. Okay, kung physically, yun lang, imagine tatlo lang yung nabanggit na attributes niya dyan, di ba? Okay, so the journey begins. Next slide, please. Ayan. So, paano nga ba nag-start yung journey ni Elisha? It started nung pinuntahan siya ni Elisha. It started when Elijah went to him and threw his cloak around Elisha. Naman, ang kanilang representation would be pinatong, ganyan. Pero specifically, dun sa version, sa NIV version, ang nakalagay doon is Elijah threw his cloak around Elisha. Ayan. So, sa verse 19 yon ng 1 Kings. Chapter 50. Tama ba ako? Chapter 50. Ngayon, nung hinagis sa kanya yan, ang ibig sabihin nun, sabi, it represents him passing and anointing Elisha as his successor. Diba? Kapag ang mga hari, kapag ipapasa na sila, anong pinapasa nila? Corona, diba? So, parang ganun din. Okay? Kasi si Elisha, diba? Naalala nyo kung yun yung ginamit niya para mag-part ng waters and all, yun yung kanyang tatak, kumbaga. Okay? Ang sumunod dyan is, ayan. Sinabi sa kanya ni Elisha noon na, walang sinabi sa Elisha, ginanon lang, tapos nilayasan na siya. Ngayon, ang sabi niya, sandali, wait, let me bid goodbye to my parents. Papaalam lang muna ako sa magulang ko. At ganun nga yung ginawa niya. Nagpaalam siya sa mga magulang niya, pinatay at niluto niya yung mga oxen na ginagamit niya sa fields at pinamigay sa mga tao. So, palagay niyo, bakit kaya ginawa what does it symbolizes? What does it mean? Bakit kaya sinunog ni Elisha yung kanyang mga oxen at niluto at ibinigay sa mga tao? It's because kapag tayo sinunog na natin yung mga bagay-bagay, na-experience nyo na bang broken hearted? Tapos, nag-apoy-apoy pa kayo, tapos susunugin nyo yung mga pictures. Mga sulat love letters. Bakit? Kasi ayaw na nating balikan. Ibig sabihin, wala na tayong babalikan.
Kaya niya ginawa yon, it's because alam niya sa sarili niya, there's no turning back. Kapag sumunod ako, kapag ginawa ko to. Okay? At wala siyang lilingunin, di ba? And gave it to the people because it's a time for feast. Di ba? Okay. Sabi dyan, okay. He gave it to the people, meaning he has no intentions of going back. Okay. Kung mapapansin nyo, next slide, nangyari yun, di ba binanggit ko nga kanina, 1 Kings chapter 19. Chapter 19. Pero, kapag tinignan nyo yung journey ni Elisha, kung saan talagang namatay na si kinuha na ng Lord si Elijah, hindi kasi siya namatay. So, kinuha na si Lord si Elijah ni Lord. Mapapansin nyo, chapter, 2 Kings pa yan. 2 Kings chapter 2. So, ibig sabihin, ang 1 Kings hanggang chapter 22 yan. So, ibig sabihin, chapter 19, 20, 21, 22, 1. 5 chapters pa. Hindi natin alam kung gaano katagal yun, wala namang nabanggit. Pero definitely, ang timetable ng Bible mahaba. Diba? So, sa 5 chapters na yon, ibig sabihin, kasama na ni Elijah si Elisha. At nakikita niya ngayon, nakikita niya, he witnessed ano yung mga works na ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Elijah. Yun yung journey niya. In short, kumbaga sa trabaho, may turnover. In short, dito sa pagtuturo, dito sa pagtutugtog, merong mentoring bago ipasa na kayo na yung tutugtog. Ganyan, okay? Ngayon, nag-umpisa na nga yung kanyang journey. Ang bilis lang pala na sinasabi ko, pero tatagal pa to, wait lang kayo. Kasi pupunta na tayo sa second part natin, which is the big ask. The big ask. Ano ba yung the big ask? Yung mabigat na, mabigat? Malaking? Bigas. Ayan, nakainis ka naman. Okay, so makikita to sa 2 Kings, 2 Kings chapter 2 verses 1 to 15. Okay. So, itong time na to, nararamdaman na, alam na ni Elisha na kukunin na ng Lord sa kanya si Elijah. Na kukunin na ni Lord. So, hindi lang naman silang dalawa yung magkasama. Meron silang mga company. Yun na kasi yung term na ginagamit. Prophets company. Ibig sabihin marami. May iba silang mga kasama. Okay. Ngayon, sige, next slide. Si Elijah, sinasabihan niya si Elisha na pupunta ako sa Bethel. Maiwan ka dito. Pero ang naging sagot sa kanya ni Elisha is, as long as the Lord is with you, I will not leave you. Sana all di iniiwan. Okay. Okay, pupunta ako sa Jericho. Maiwan ka rito. Ganun ulit yung sinagot niya. And then, dumating yung time na papunta sa... Bakit kayo ganyan? May nagtanong na ba sa inyo yan? What can I do for you before I am taken from you? So, bakit kaya the big ask yung title